rocking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Kung ako naman ang tatanungin nyo, syempre ito, nakikita naman ninyo na fresh overload pa rin, di ba? So yun, so kagagaling lang namin sa temple tapos kumain na kami sa McDonald's, doon na kami nag-dinner. Ayun na yung dinner namin, so sobrang busog ko. Anyway, so sana kayo din nakakain na ng bonggang-bongga. So ito nga, kanina ko pang inaabangan yung departure ni Michelle D. Syempre excited ako. Una, nakakatuwa kasi ang daming tao sa airport, ang daming sumalubong, may mga talagang pa-eksena pa ng Philippines, maganda yan. Hindi man natin napantayan yung mga tao na pumunta sa airport doon sa Thailand, dito sa Thailand, okay lang yon. Taon-taon naman kasi gano'n naman yung eksena talaga ng Thailand. Pero hindi ibig sabihin nun guys sila na ang panalo sa ginawa nila eksena. Ano yon, pampaingay, lakas ng kumbaga strategy game nila, pampalakas ng para mapansin talaga sila ng bonggang-bongga. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, yung ibang kandidata talaga, lalo na yung Colombia, ganun din, may mga eksena din sila sa airport, yung ibang country, pero itong mga katulad ng mga Laos, ng mga Indonesia, medyo konti lang yung paandar dyan. Saka sa Philippines, hindi naman tayo nagpapaandar ng ganong kabongga. Kasi syempre, departure pa lang naman, di ba? Mas maganda yan kung doon sasalubungin mo. Yung katulad kay Catriona Gray dito sa Thailand, pagdating niya dito sa Thailand, sinalubong siya ng mga Pilipino. Tapos nagkagulo sila dyan sa airport. Tapos pagdating niya dito sa airport, syempre hindi siya makapunta doon sa sa sobrang dami ng Pilipino na dinubog talaga siya. So maganda strategy 'yon. Kasi strategy 'yon na parang wow, sobrang tao, daming tao na umaano dito kay Miss Philippines . So strategy game ba? So ito kay Michelle D, sobrang naramdaman ko talaga yung dedicated niya sa competition na to. Talagang sobrang ready siya na kung papansinin mo. Sana lang talaga, wish ko lang maging patas ang Miss Universe organization para sa kanilang laban ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Lalo na alam natin na medyo yung may-ari ay syempre hangad nila manalo ng Miss Universe ang Thailand this year. So, malakas din yung pambato nila. At ayan na nga, di ba, umi-eksena talaga sila ng todo-todo sa social media to make noise para sa buong mundo. At ayun talaga yung strategy game ng Thailand. Sana lang maging patas ang laban kasi I think Michelle D is the one of the best na alam mo na masasabi mo na pwedeng manalo. Sa kanina, sa departure niya, sa interview niya, ramdam mo talaga yung puso ni Michelle D, yung dedicated niya sa ating bansa. Plus, nandoon, gusto ko din yung styling niya, gusto ko yung makeup niya. Hindi mo mahalata kay Michelle D yung pagod, but ando doon na mapapansin mo sa kanya na this is it guys, we need to na talaga fight para sa competition. Yung parang dumating na yung araw na hinihintay niya. And I think ando doon din yung excitement talaga sa kanya. So pagpunta niya ng California or sa US, saan man siya mag-i-stay, LA nata, ay magpapahinga muna siya ng ilang araw. So sana matulog muna si Michelle D. Yung alam mo yun, i-relax niya yung sarili niya. Para pagdating niya doon, papuntang El Salvador. Kasi mga Friday pa naman siya pupunta na El Salvador eh. Ayun na, doon talaga maghintay kayo ng pasabog niya doon. Kasi dito, sa departure niya, syempre, simple lang talaga. Doon siya nagsasabi, ang simple lang na suot. Oy, anong elegante nga na suot niya eh. So, simplihan lang yan. Pero pagdating niyan doon yan magpapaandar ng bonggang-bongga. So, mas maganda na yung, ang ganda nga na suot niya kanina eh, more than doon sa suot ni Celeste Cortez noong nakaraang taon, di ba? Anyway, so good luck. Hindi kasi sila yung kumbaga maka-eksena ng todo-todo kasi hindi pa naman competition, hindi pa sila dediretso doon sa El Salvador. Pupunta pa lang sila muna sa States para makapahinga nila yung sarili nila, yung hindi pa sila mangaral.
Kaya lang, yung iba kasing kandidata, dediretso na yun doon sa El Salvador. Hindi katulad ba ng mga kandidata natin noon na parang pag US kasi, nagpapahinga muna sila sa US. Nag-stay muna sila sa mga, siguro sa kamag-anak nila. Pero kasi kapag, dito lang sa Asia, ayun diretso na yon sa competition. Kaya yung kay Catriona Gray, mapapansin ninyo, talagang naka-ano na siya, naka-outfit na siya ng alam mo yun, na may tired and inspired pa. Kasi diretso eh. So, pag ganyang kalayuan, kailangan muna nilang magpahinga. Tapos doon na yan eksena pagdating doon sa El Salvador. So, nakakatuwa. Ang bag niyan dala ay 5 yata kung hindi ako nagkakamali. 5 or 4. 5. Pero malalaki. Pero sabi ganun, 72 daw yung nakalagay doon na outfit. So, for sure, ang suot ni Michelle D ay puro mga sexy. Di ba? So, ayun. Kasi mahilig naman si Michelle D sa mga, alam mo yun, yung parang hindi naman siya mahilig sa makakapal na, yung alam mo yun, yung mga outfitan na ano talaga siya manamit, yung parang maliliit yung mga damit niya, kumbaga parang madali ilagay sa bagahe. So, ang gusto ko lang malaman kung ano yung outfitan na gagawin. Yung mga hairstyle, yung mga makeup, ayun. So, yun yung aabangan ko dyan. And then, ayun nga, sana lang magkaroon lang talaga ng patas na laban dito sa competition. Kasi alam ko na ang kandidata natin ay talagang 100% na ibibigay niya ng bonggang-bongga yung sarili niya. And naniniwala ako na si Michelle D ay makikipagbakbakan dito sa competition ng Miss Universe. 100% yon. So, may nagtanong sa akin kanina, sabing ganon, bakit daw si Antonia nauna na doon sa El Salvador? Siya yung unang-unang candidates na nag-arrive sa El Salvador and then nag-follow na daw dito si Kun An. Ilang oras bago nakarating, after na makarating si Antonia sa El Salvador. Ako guys, para sa akin, do you expect everything because ang honor is from Thai? Hindi natin siguro makikita sa video or hindi sila magpapalabas. Pero kasi syempre, mag-uusap yan sila na alam mo yun, kasi they wanted to win eh. And then naniniwala sila na si Antonia ay isa sa mga malakas na kandidata. Ako kasi ang nakikita ko dito kay Antonia, sa totoo lang, hindi naman siya ganong kalakas. Yung sasabihin mo na kayang-kaya niya to. Pero kasi meron siyang pinanghahawakan na anytime magagamit niya yon para sa laban niya dito sa competition ng Miss Universe. Ayun yung meron si Antonia. Yung naging title siya ng supranational. Malaking bagay yon kay Antonia para sa laban niya dito sa Miss Universe. Pero kung titignan mo kung wala yon, talagang mangangapa din talaga si Antonia at kayang kabugin to ni Michelle D ng 100%. Dahil sa preparasyon ni Michelle D at yung authenticity ni Michelle D ay kaya niyang lagpasan. So ngayon guys, kung nauna man dun si Antonia, syempre nila yun eh, strategy game nila yun eh. Ando doon sila sa, talagang nakikipaglaro sila sa competition and you expect na yan. Kasi isa si Michelle D, aminin man natin o hindi, isa si Michelle D sa pinaka-strongest na candidates. At doon, syempre, natatakot din yung Thailand. Nako, baka Philippines pa makakuha ng corona dito. So, kumbaga, sa mga kandidata, si Michelle D ang isa sa mga talagang kailangan pataubin ng mga kandidata dito sa competition kasi alam nila na strongest talaga ang Philippines sa competition na to. And then, etong si Antonia Forsyth, syempre, ang hit niya is to get the crown. At guys, doon sa nagsasabi na kung hayaan na natin si Thailand, kapitbahay naman natin yan. No. Lagi natin tandaan, si Thailand, ang goal nila ay masungkit din ang corona. And then, lahat ng strategy game nila yan dyan, lahat ng nakikita nila sa bawat kandidata, kung sino man to, sasapawan nila yan ng bonggang-bongga ng mga eksena nila. Matabunan lang yon at huwag mapansin. So, isa kasi malakas ang hatak sa social media kapag ang kandidata ay nag-iingay sa social media. And then, yung voting system, sa totoo lang ako, yes, tumutok kayo doon kung gusto niyo bumoto kayo doon kasi kailangan natin talaga na iboto din si Miss Philippines to secure her para sa semifinals. Pero kung naniniwala ka kay Michelle D, kaya ni Michelle D itugtong ang sarili niya
hanggang sa dulo ng competition. So, prayers ang kailangan natin ibigay kay Michelle D. Kasi sa prayer, doon, kaya natin na talagang maging powerful yung pambato natin sa competition. And I hope na sana maging patas ang organization sa laban na Miss Universe. So, sa lahat ng kandidata, hindi lang kay Michelle D, hindi lang kay Antonia, hindi lang sa kung sino man na gusto nila, dapat sa lahat ng kandidata na nagkukumpit dito, maging patas ang Miss Universe. Pakita nila kung sino yung malakas, kung sino yung magaling, at sino talaga yung totoong nag-prepare. So, doon nila ibigay ang corona. So, yon, ganun lang. So, kapag nakita naman natin patas, okay yan eh. Doon naman siya nagtatanong sa akin, bakit Mama Sam, possible ba magkaroon ng bayasan? Hindi natin alam. Kasi tulad nga na sinabi ko, ang honor ng Miss Universe is tie. So, possible na talagang gusto nila. Kasi I remember noon si Kun An, sabi niya talaga, kung hindi natin kaya manalo, bilhin natin ang corona. So, hindi mawawala yun kasi sinabi niya yun at lumabas yun sa bibig niya. Ngayon, tingnan natin kung lalabas, kung ang ginagawa niya ngayon is fair ba. Kasi ito yung first year niya na hawak siya dito sa Miss Universe. Ito talaga yung taon ni Kun An. Kasi before, yung last year, yung last January, hindi to ni Kun An hindi to hawak ni Kun An. Under pa yan ng ibang organization. Pero this year, this is the first time. So, pwedeng may manipulating, pwedeng may ganito, pwedeng may ganito, hindi ko alam. But nandoon ako sa momento na sana hindi siya ganon. Sana pata siya sa lahat. So, yun. So, I trust her naman. For now, I trust her and I believe her. So, let's see. So, yun. So, sa ngayon, ayun na nga, sana matiwasay ang biyahe ni Michelle D patungo sa USA at sana mag-align ang mga stars sa langit ang sa universe para kay Michelle D. And I hope and I pray for her. Diba? So, yun. So, yun yung talagang nakikita ko dito sa competition na to. I'm so excited. Ando doon yung excitement ko. And at the same time, medyo nandoon din na, syempre, kabado kasi ang daming magaling dito. Hindi lang naman si Antonia. Pero isa si Antonia talaga sa mga matitinding kalaban dito sa competition na to. Isa yan si Antonia. Kalaban ng lahat. And Michelle D. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. So, more chika.